Welcome sa PS Rewind. Saksiyan natin ngayon sa mundo ng AI kung ang sex robot ba ay makakabuti sa inyong relasyon o hindi. Tulad ng istorya natin ngayon sa TV series na Q sa Season 2 Episode 8. Niregaluhan niya ang asawa niya ng sex robot na maaaring magtapos ng relasyon nila at malala pa, umabot sa pagkamatay. Subscribe to stay tuned. Isang babaeng sobrang sipag sa trabaho na si Megan. Sineselebrate nila ang nakuha niyang pinakamalaking deal sa buong karir niya. Siya ay isang producer sa AI Music Company. Pinasalamatan niya ang kanang kamay niyang si Vince na katulong niya sa kumpanya. Ang prinsipyo niya ay hindi sinira ng AI ang music industry. Bagkus ay tumulong pa ito na ma-improve ang musika. Sang-ayon man ang iba pero tahimik lang ang asawa ni Megan na si John sa selebrasyon. Robot na rin ang waiter. Wow! Dinalhan sila ng dessert. Nagtataka si Rachel kung nakakagawa ang AI ng magagandang music. Bakit minsan basura ang gawa nito? Pinaliwanag ni Vince na kaya nga dapat musicians din ang nagpa-prompt sa AI dahil nga sila lang ang nakakaintindi sa musika at tutulungan lang sila ng AI. Sang-ayon si Megan na mga musicians dapat kasi sila ang pinakamagaling mag-prompt kaya napatingin tuloy sila lahat kay John. Pero tumanggi ito sa alok nila. Nakwento ni Vince na simula ng pinalitan ng AI ang musicians tulad ni John, nawawalan na siya ng gana at kontra siya na magtrabaho pa dito. Na bakit niya patutulungan ng AI na nag-alis sa kanya ng trabaho niya. Kaya ngayon nagtatanim-tanim na lang siya sa hardin sa bahay nila. Nagbiro pa si Megan na hindi ko inakalang ang napangasawa kong musician ngayon ay magsasaka na. Nagtawanan sila. At least, masaya naman tayong magkasama. Ang kulang na lang talaga ay baby. Awkward! Tumawa kunwari si Megan at hindi na lang ito pinansin. Pauwi na ang mag-asawa habang nakasakay sa self-driving car. Nagalit si Megan kasi bigla na lang nabanggit ni John na gusto niya nang magkaanak sa harap ng mga kaibigan niya. Humingi ng tawad si John. Excited lang daw kasi siyang magka-baby. Sinabi ni Megan na tulad ng napag-usapan nila pagkatapos na ng deal next year, tsaka siya papayag na magkaanak. Gusto niya munang masigurado ang karir niya bago magsimula ng pamilya. Sigurado naman si John na hindi ni Megan mapapabayaan ang trabaho niya dahil si John na lang daw ang magpo-focus sa pag-aaruga sa mga bata. Ganun pa man ay nanindigan si Megan na next year na lang. Matutulog na sana sila pero nagtatrabaho pa rin si Megan. Sinubukan ni John na lambingin si Megan pero pagod na daw siya sa trabaho at hindi na kaya pang makipagbembangan pa. Tampo tuloy si Bugoy at tumalikod. Sabi ni Megan, sige gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin. Ayaw ko na, napipilitan ka lang. Kailan kaya tayo makakapagkantunan uli kung lagi ka namang pagod sa trabaho? Nangako si Megan na babawi rin siya. Pero sa ngayon ay mag-isip muna siya kung paano kasi sobrang pagod lang talaga siya nitong mga nakaraan. Kinabukasan naisip ni Megan na bisitahin ang kapatid niyang si Lila na nagtatrabaho sa robot company na Humanix. Naalala ni Megan na meron siyang nabanggit na ginagawa nilang sex robot. Oo, sabi ni Lila. Ang katunayan nasa beta testing na kami. Pwede kaya yan sa asawa ko kasi aaminin ko, hindi ko pa kaya makipagtalik sa kanya kasi lagi na akong pagod sa trabaho ngayon. Baka pwede mo naman siyang isali sa testing. Nagulat si Lila nang marinig ito. Hindi niya na rin maipapasok si John kasi nakapili na sila ng test group at masusing pag-aaralan muna ang kailangan bago sumali dito. Pero mapilit pa rin si Megan at nakiusap sa kapatid niya na pailalim na isingit si John sa listahan. Mariing tumanggi si Lila pero mapilit talaga si Megan at tila nakikisuyo pa sa kapatid niya na parang maliit na bata pa sila. Kalaunan, naabutan ni Megan si John sa hardin at sakto namang kailangan ng tulong ni John kaso tumanggi si Megan at sinabing madudumihan ang mamahalin kong damit. Bagkus ay inaya niya pa si John sa loob dahil maipapakita daw siya. Bumungad kay John ang isang malaking pod na akala niya ay ataol at nang buksan niya ito ay may magandang babaeng robot sa loob. Pinaliwanag ni Megan na anniversary gift niya ito sa asawa niya, isang bembang robot. Na-insulto si John sa ideyang ito. Nabanggit ni Megan na kailangan lang ng kapatid niya ng tester ng produkto at sakto namang maraming pagkukulang si Megan sa kanya nitong mga nakaraan kaya naisipan niyang isali si John at inaakalang magugustuhan niya ito. Dahil nga lagi na siyang pagod sa trabaho kaya nakokonsensya siya na hindi niya nagagampanan ang kagustuhan ni John. Ganun pa man ay sinabi ni John na gusto kong makipagtalik sa'yo dahil ikaw ang asawa ko, hindi sa makina. Sakto naman at tumatawag na ang trabaho niya at kailangan niya na ring umalis. Bago siya umalis, sinabi ni John na ibalik mo na ang robot na yan bukas na bukas. Ayaw ko niyan. Humingi ng tawad si Megan sa ideyang ito. Sige, ipapasauli ko na ang robot. Saka umalis. Kinabukasan tulad ng nakagawian, mag-isa lang si John sa bahay lagi. Napaupo siya sa piano at namimiss na ang pagtugtog nito. Tumawag na ang kumpanya ng robot dahil pupunta na sila para bawiin ito. Dahil nga kukunin na rin naman, testingin ko na rin
sayang naman ang pagkakataon. Binuksan niya ulit ito at hinawakan. Biglang nagising ang sex robot. Touch sensitive pala ito. At nagpaliwanag na nakaprogram siya sa pagkatao ni John. Nabigla siya at tinulungan pa nga ito na lumabas sa pad. At namangha siya na parang totoong babae nga ito. Nagpatuloy siya sa paliwanag na ginawa ang balat niya na halintulad sa totoong tao. Nababasa rin ito ang emosyon at mga kilos ni John kung nasa mood ba siya para makipag-anuhan o hindi. Kahihiyan man ito para kay John kaya tumanggi siya. Hindi kasi isasaulin na din kita sa kumpanya niyo. Humirit pa rin ang robot kung pwede daw ba siyang maglibot-libot bago siya umalis. Pumayag naman si John. Nakita nito ang piano at alam nito pati ang music career ni John. Simula nang mag-audition siya hanggang sa pagbabanda at 8 taon na daw siyang hindi tumutugtog ng piano. Napunta na sila sa hardin at pinuri pa ang magaling na pagpapatubo ni John ng mga gulay at prutas. Mangha si John sa mga nalalaman at malasakit nito sa kanya at mga gawa niya at medyo nakalimot pa nga siya na robot pala ito. Nasabi ng robot na binase ang pag-iisip nila sa totoong tao, mga ideya at kung paano sila natututo sa kapaligiran nila. Kaya halos konti na lang ang pinagkaiba. Nabanggit pa nga ni John na kaya nga siya nawala ng trabaho dahil sa mga katulad niya. Nakiusap ang robot. Nabigyan siya ng pangalan. Naisip ni John ang pangalang Eve, ang unang babae sa mundo. Ramdam na ang pagkaakit niya sa robot kaya binalaan niya ito. Mahal ko ang asawa ko. Di ba ang asawa mo ang nagregalo sa iyo ng ganito para gamitin mo ako? Sakto namang dumating na ang magpipick up para kunin si Eve. Kaya nagdalawang isip tuloy si Bugoy. Kinagabihan, nagulat si Megan na nandun pa ang robot at nagcha-charge. Nang tanungin niya ang asawa niya, umamin si John na nagbago na daw ang isip niya. Natuwa naman si Megan dahil na-enjoy niya ang regalo at tinanong, kamusta naman ang dimpangan? Nahihiyamang sumagot si John pero umamin siyang magaling ito. Kartada 9. Pinuri niya ang asawa niya sa ideyang ito. Lagi talagang tama ang mga babae. Sinigurado niya kay Megan na hindi kita istorbihin ngayong gabi kasi pinagod na ako ni Eve. Medyo nabigla si Megan sa komento ni John at wow, nabigyan niya pa nga ito ng pangalan. Kinabukasan sa trabaho, pinapakinggan nila Megan ang mga gawa ng AI na kanta. Pero hindi pa siya kumbinsido dito dahil tunog robot pa daw ito. Dapat ay dama pa din ang damdamin ng tao at dapat may puso ito sa pagkanta. Kailangan pa nilang trabahuhin ang proyekto. Pagka-uwi kinagabihan ay nagulat siyang naabutan na tumutugtog ang asawa niya matapos ang matagal na panahon. Kaso nang lumapit siya ay nasuklam siya nang makitang tumutugtog pala ito para sa robot. Sinabi ni John na hiniling ng robot na tumugtog siya dahil hindi pa ito nakakarinig ng totoong piano dati. Ganun pa man nalaman ni Megan na ginagamit niya pala si Eve, hindi lang sa bembangan. Nagtaka si John na nagseselos ka ba? Umamin naman ito, nagseselos ako. Pero imbis ay naisip nilang baka para sa ikabubuti din ito kasi mas lalo na akong nasasabik sa'yo ngayon. Sa wakas ay nakascore na ulit si John sa asawa niya. At napagtanto nilang mabuti na rin ang dulot ng robot dahil mas na-appreciate na natin ang bawat isa ngayon. Kinaumagahan matapos ang masarap na gabi at katatapos niya lang din mag-jogging ay nagulat siya nang maabutan si John na nakikipagbakbakan kay Eve sa hardin. Ibang klase, carterages! Nagalit siya at kinumpronta niya ang asawa niya. Akala ko ba okay na ulit tayo? Kakakantunan pa lang natin kagabi Hindi ko naman alam na may patakaran palang ganyan. Tsaka baka nakakalimutan mo. Ideya mo to kaya wag mong ipalabas na parang nandadaya ako sa'yo. Change topic na tuloy sila. Sige, basta wag mong kakalimutan na pumunta sa dinner natin ngayon sa business partner ko. Nakalimutan niya na nga agad. Kaya pinaalala ni Megan ito dahil ito ang pinakamahalagang kontrata niya sa buong karir niya kaya dapat nandun ang suporta ng asawa niya. Sige, pupunta ako. Paalis na sana si Megan nang maabutan niyang nagloloko ang robot at nilalaglag ang mga baso sa kusina. Agad niyang tinawag si John at sinubukang pigilan ito kaso nasaktan pa nga siya nito. Dumating si John at nireboot ang robot. Tinanong ni Megan kung nangyari na ba ito dati. Hindi sumagot si John at siniguradong okay na ang lahat. Sige, pumasok ka na sa trabaho mo. Nasobrahan ka na kasi sa kanton dyan Araw-gabi no? Walang pahinga. Kinagabihan, nakabihis na sana si John para pumunta sa dinner ni Megan kaso pagbaba niya ay narinig niya si Eve na tumutugtog ng piano at bakit nakasuot kasi ito ng backless? Kung hindi ka ba naman sa Demon Goal? Kaya imbis na umalis na ay sinamahan pa nito ang robot. Samantala dumating na ang importanteng kliyente ni Megan at pinatuloy na sila sa dinner. Halos maihina si Megan sa kabakakahintay sa asawa niya kaso sa tagal nito ay nagsimula na sila sa presentasyon. Sa gitna ng gabi, nakauwi na rin si Megan at naabutan pa nga nito ang asawa niyang enjoy na enjoy habang tinutugtugan siya ni Eve. Sa galit ni Megan ay sinigawan niya ang robot na lumabas ka! Kinapunta ito ni John sa charging pad,
Kinompronta ni Megan ang asawa niya sa di pagpunta sa dinner pero malamig na sorry lang ang sinabi nito. Ang hiling ko lang sa'yo ay suportahan mo ang karir ko. Ako nga hindi mo sinuportahan. Kasalanan ko ba na pinalitan na ng AI ang mga musikero tulad mo? Hindi mo man lang ako sinubukang suportahan. Kahit kaunting suporta lang sa karir ko. Duda ni Megan na ang robot ang may kasalanan nito. Masaya naman sila dati. Pero ayon kay John, hindi na talaga siya masaya sa pagsasama nila. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo na bang mag-divorce? Hindi ko alam. Parang sasabog na si Megan sa nararamdaman niya kaya umalis na lang siya ng luhaan. Kalaunan ay nagkita sila ni Laila at dito na siya naglabas ng damdamin. Pagsisilbihan na sila ng robot waiter pero tinaboy niya ito kaya nagloko ito. Pinakiusapan niya si Laila na ibalik na ang robot pero hindi ito magagawa ni Laila kasi lumabag siya sa batas ng kumpanya para mapunta ito sa kanila at mabubunyag siya. Kung ibabalik niya agad, masisira siya sa trabaho. Sinabi ni Megan na may sa demonyo ang robot pero pinaalalahanan siya ni Laila na machine lang ito. Sigurado si Megan na sinisira nito ang relasyon nila ni John. Sinabi ni Laila na kung iiwan ka man ng asawa mo ay dahil hindi mo nahahalatang makasarili ka. Ang lagi mo lang iniisip ay ang kagustuhan mo at ang trabaho mo. Hindi mo na siya napagbibigyan. Kung gusto mo talaga siyang manatili sa'yo, pagbigyan mo ang kagustuhan niya. Kaya sa gabi ding iyon ay napagdesisyonan niyang magkaroon na sila ng baby na siyang kahilingan ni John. Sinamahan siya ni Laila sa clinic para makapag-implant ng sperm ni John at nakumpirmang buntis nga siya ng kambal. Pagkatapos nito ay balak niyang sorpresahin si John ng magandang balita at may dala pang alak na kwentong maaaring pagsubok lang ito sa atin para lalong patatagin ang relasyon natin at makita ko ang mga pagkukulang ko sa iyo. Salamat pa nga sa robot kasi at least nakapag-isip-isip ako. Sa uli ay sinabi niya kay John na nagdadalang tao na siya. Pero hindi ganon kasaya si John. Magiging magulang na tayo at hindi na natin poproblemahin ang trabaho ko para sa mga bata. Success ako eh. Kaso biglang sinambit ni John na gusto ko na ng divorce. Si Eve na ang gusto ko. Nagulantang si Megan na pinili ng asawa niya ang robot kaysa sa kanya. Pendaliwanag ni John na sa mga ilang linggo na magkahiwalay tayo, napagtanto kong hindi ko na nararamdaman ang pagmamahal natin sa isa't isa. Inlovable na ako kay Eve at gusto kong maramdaman ang tuwa at malasakit nito sa akin at sa karir ko. Pilit siyang kinukumbinsi ni Megan na makina lang ito. Walang buhay, walang pag-iisip at nararamdaman. Saktong umentra na si Eve sa eksena at sa kanya na lumapit si John at nagsorry na sa asawa niya. Nandilim ang paningin ni Megan at hinampas ang ulo ni John ng bote at nahandusay si John sa sahig at duguan. Hindi na alam ang gagawin ay tinawagan niya si Laila. Nagmadaling pumunta si Laila at pinaliwanag sa kanya ang nangyari. Agad nitong naisip na tatawag tayo ng pulis. Kaso ayaw ni Megan na makulong at magiging palaboy ang mga bata niyang maiiwan pag nakulong siya. Fast forward sa kasalukuyan, nasa korte na sila at akusado si Megan sa illegal na pagkuha ng robot at binaliwala ang tamang proseso na nagresulta sa pagkamatay ni John. Nagpahayag na ang magkabilang panig at mga witness pero pagdating kay Laila, hindi ito nagsabi ng totoo. Sinabi ang robot daw ang pumatay kay John. Sinubukan daw nilang i-retrieve ang memory card ni Eve kahit corrupted ito dahil nga nagloloko ang robot pero nakuha pa rin nila ang mismong nangyari sa pagkamatay ni John. Kaya pinalabas nila si Eve sa korte bilang ebidensya at pinanood ang recording. Pinakita ang POV ni Eve sa pagsasama nila ni John maski ang mga bakbakan at sa oras na sabihin ni Megan ang pagbubuntis niya ay pinakitang si Eve ang kumuha ng bote at hinampas ito kay John. Napawalang sala nito si Megan at hindi na makukulong sa bilangguan. Pagkatapos nito ay naghugas kamay sila sa press. Nang makita ni Megan ang kapatid niya ay hinabol niya ito at pinasalamatan. Oo, kasi siraan ang karir ko dahil sa iyo. Habang buhay kong pagsisisihan ang ginawa ko kay John. Oo, pero at least meron kang magandang trabaho na susustento sa iyo. Ako, wala nang tumatanggap sa aking kumpanya. Kaya inalok niya si Megan na magtrabaho sa kumpanya nila dahil kailangan nila ng bagong CTO. Pero tinanggihan niya agad ito dahil ayaw niyang maalala pa ang malagim na pangyayari. Ganun pa man ay sinuyo ulit siya ni Megan na parang mga bata pa sila at konti pa ay bumigay na rin si Laila. Gusto mo bang subukan ang sex robot na ito? Baka masobrahan ka naman boy. Anong aral ang natutunan mo sa bidyong ito? I-comment mo nga. Pati ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe ka na rin kung gusto mong magpa-deliver ng robot.